Let's open our Bibles in the book of Daniel chapter 3, beginning verse 17 to 18 lang po yung ating babasahin, but we will study the whole passage. Let us all read. If it be so, our God whom we serve is able to save us from the furnace of burning fire, and he will save us out of your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods, and we will not worship the golden image that you have set up. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy ka po naming tinataas aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon. Ikaw po ang dahilan kung bakit po kami ay narito sa lugar na ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon. We thank you, O God. We are so grateful, Lord God, for the lives of everyone, Panginoon, na dinako niyo po sa lugar na ito, Panginoon. Sa buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. To gather together, Lord God, to worship you in spirit and in truth, O God. Lord, I pray in the name of Jesus as we ponder upon thy word, O God, ikaw nga po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Ang mga puso, Panginoon, na nagmamatigas sa iyong harapan, Lord God, basagin niyo po sa pangalan ni Jesus. At aming pong mga pandinig, Panginoon, nawa ay nakatutok lamang po sa inyo, O God. Pakinggan po namin ang nais niyo pong sabihin sa aming mga puso, O God. At ito po ay may sa pamuhay po namin, Lord God. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan at hayaan niyo po na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Once again, we welcome you, Holy Spirit, upon our midst, O God. We welcome you upon our midst, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang patuloy na maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. 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 Praise God. Purihin ang Panginoon. Batiin natin ang bawat isa. Sige po mga kapatid. Yung mga hindi pa ninyo nabati ay pakibati po ninyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung ating pong mic, sabi po sa ating mga technical team kung mahina po. Diyan po sa Zoom. Okay, meron ba tayong mga tagapakinig sa Zoom? Televiewers? Binabati po namin kayo dyan sa kung saan man pong lupalop kayo ng daigdig. Okay, praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Kamusta po kayo? Praise God. Amen. Pinagpala po tayo mga kapatid. Amen. Ready na po tayo makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. No? Nakakatuwa po dahil ang Panginoon ay nililid po tayo sa usapin ng commitment. No? Pangatlong linggo na po nito at ang binibigay pa rin po sa atin ng Panginoon at I think medyo mahaba-haba po itong bibigay sa atin ng Panginoon sa mga susunod pang mga linggo. Amen. Ang ating pong topic for today is about commitment pa rin. Ang title po ay Do or Die. Commitment in the face of adversity. Tayo po ba ay magiging committed pa rin sa Panginoon kahit humarap po tayo sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang sagabal sa ating harapan? Tayo po ba ay mananatiling committed sa Panginoon? Yan po ang ating topic for tonight. Ang ating mong tema ay committed to the one true God. Pagiging committed po tayo natin sa nag-iisang Diyos. But let me share a short story as our introduction. When the Spanish explorer Hernando Cortez landed at Veracruz, Mexico, in 1519, he was intended on conquest. Sasakupin po niya. To assure the devotion of his men, Cortez set fire to his fleet of 11 ships. Dahil plano po niyang sakupin ng Mexico, ang ginawa po niya ay sinunog niya yung 11 ships para walang atrasan doon sa kanyang mga tauhan. Okay? With no means of retreat, Cortez' army had only one direction: to move into the Mexican interior.
Cortez understood the price of commitment and he paid it. Amen. Ang tunay po na commitment, mga kapatid, ay walang atrasan. Sabihin mo sa katabi mo, walang atrasan. Amen. Walang atrasan. Hindi tayo aatras. Okay? God is leading us to dwell in the topic of commitment. First, I preach about all or nothing. Ibig sabihin po nung ating unang preaching about commitment, ang tunay na commitment ay all or nothing. No? Ibig sabihin, walang partial commitment. There is no such thing as partial commitment. Hindi pwedeng half-hearted. Kalahati lang na commitment. Yung kalahating paa mo nandun sa commitment mo, yung kalahati wala. Hindi po pwedeng gano'n, mga kapatid. Ano? Which is about the nature and value of commitment. Second, last week, I preached about another shot, which is about fulfilling our commitments. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. It is our opportunity to fulfill our commitments. Yung mga pinagagawa sa atin ng Panginoon ay tutuparin natin. Tandaan natin, ang ibig sabihin ng commitment is your ability to fulfill your promise. No? Yung kakayanan mong gawin, yung pangako mo sa Diyos. Nangako ka sa Diyos, Lord, gagawin ko po ito. Lord, sige po, gagawin ko ito. Dapat ay gawin mo nga. No? Today, let us continue to discover, to understanding the commitment through the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. Siguro pamilyar na po kayo dito sa three stooges na ito. Ito pong sikat po ito si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pagdating po sa Old Testament story, talagang nababanggit itong si Shadrach, Meshach, and Abednego. They are testament of commitment. Pag pinag-usapan ng commitment, talagang matindi ang commitment po nitong tatlong ito. Sige po, pag-aralan po natin. Una, maintindihan natin na true commitment does not sell out. Everybody say sell out. Mamaya maintindihan nyo ibig sabihin ng sell out. Basahin po muna natin yung teksto natin. Daniel 3:8-13. Babasahin po natin para maintindihan natin anong nangyayari dito sa story. At this time, some astrologer came forward and denounced the Jews. Galit na galit po sa Jews itong mga astrologers na ito. Okay, nasa Babylon po yung mga Israelites dahil doon po sila pinatapon, exile. They said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You have issued a decree, O king, that everyone who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold. Nagpagawa po ng estatwa si King Nebuchadnezzar, probably yung kanyang itsura rin, mga kapatid, yung si King golden statue ang pinagawa po ni King Nebuchadnezzar. Ano pong nangyari? Sabi po niya ay nag-issue siya ng decree, lahat po ng pag tumunog itong mga sound na ito, itong mga instrumento na ito dapat lumuhod lahat. Tapos nagsabi po itong mga astrologer nito, okay, ito yung decree mo. Tapos ano pong sinabi nila? And that whosoever, 11 po tayo, basahin natin. And that whoever does not fall down and worship will be what? Thrown into blazing furnace. 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So, these men were brought before the king. Itong mga astrologers na ito, nainggit sila kay Shadrach, Meshach, Abednego kasi binigyan ng posisyon. May politics. Kahit saan mayroong politics, mga kapatid. So, nainggit po sila kay Shadrach, Meshach, and Abednego at sinumbong nila. Sinumbong nila kay King Nebuchadnezzar. So, ang ibig sa una po, prinsipyo nating ituturo, mga kapatid, true commitment doesn't sell out. Anong ibig sabihin ng sell out? Sell out means betray of one's own principle. True commitment does not compromise. Amen? True commitment doesn't compromise. Ibig sabihin, mga kapatid, sell out, ang ibig sabihin, betray one's own principle. May prinsipyo po ba kayo sa buhay, mga kapatid? Amen. May prinsipyo tayo sa buhay, taas ang kamay, may mga prinsipyo sa buhay. Amen. May paninindigan po ba tayo sa ating mga prinsipyo, mga kapatid? Tandaan natin, ang Panginoong Jesus, mga kapatid, binigyan tayo ng mga
turo, ng mga aral para nating panindigan, no? Para nating tayuan. We are all called to be committed to one and only true God. Amen? Meron tayong nag-iisang Diyos. Tinawag tayong lahat upang maging committed tayo sa Panginoon. Judeo-Christian worldview is monotheistic. Pag sinabing monotheistic, we believe in one God. Nag-iisa lamang ang ating Diyos. Mula pa Old Testament, mga kapatid, God is teaching us to worship one true God. Deuteronomy 6:4, basahin po natin. Hear, O Israel, ano sabi niyan? Yahweh is our God. Yahweh is one. You shall love Yahweh your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Nagustuhan ko po ang LSB version, Legacy Bible, Legacy Standard Bible. Nagawa po nila John MacArthur, ang Master's Seminary, dahil nag-focus po sila yung mga katulad po nitong word na ito, originally Yahweh, tinranslate nila talaga na Yahweh. Kasi sa mga panahon ngayon, ang tinatranslate lang Lord, which is nawawala yung pinaka-essence ng pangalan ng Panginoon. Kaya nagustuhan ko yung LSB version, lalong-lalo na sa panahon ngayon, which is some preacher says that Yahweh is evil. So kaya nga nagustuhan ko po yung LSB version. Makikita natin, ito yung tinatawag na Shema, no? Sa Old Testament. When we say Shema, ito po yung lagi nilang dinideclare ng mga Israelite. Ano po yung dinideclare nila? That there is only one God. Amen? Ang ibig sabihin po ng Shema has been for many ages the first bit of the Bible which Jewish children have learned to say and to read. Bata pa lamang, hanggang matuto siya na magbasa at magsulat, na bumasa, magsalita, ang unang-unang binabasa at sinasabi at binibigkas niya ay Shema. Ano po yung Shema? Yun nga po mga kapatid, there is only one Lord, one Yahweh, mga kapatid. Yung Shema is anong sabi ron mga kapatid? Echad, the word Echad. Ano? Ibig sabihin, there is only one God, one Lord, yung word na Echad. Mga kapatid, yun yung tinatawag na Shema. Religious syncretism is the blending of religious belief system into a new system, or the incorporation of other beliefs into an existing religious tradition. Bakit natin pinasok yung tinatawag na religious syncretism? Pag sinabing syncretism, halo-halo. No? Sa salitaan natin ngayon, mekos-mekos. Sa panahon po ng Babylon, mga kapatid, ay naghahalo ang mga religion dahil nga sinakop po ni King Nebuchadnezzar ng Babylon ang Israelites. Natalo nila. Niransak po nila, kinuha nila yung mga kailangan at kinapture nila yung mga Israelite. Dinala nila sa Babylon at nandun nga po sila for exile. Okay? So nagkaroon ng paghahalo ng mga relihiyon. Ano? At ang gusto ng mga Babylonian, yung religion nila, Shadrach, Meshach, and Abednego, which is Jewish religion, ang gusto nila mag-syncretize. I-adapt nyo yung sa amin.